daigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, reaction po dito po sa nag-viral na video ng isang teacher. Siyempre, sisi na naman kay BP Sara, no? Yung mga nagwalang teacher, yung galit na galit sa TikTok. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo na lang. Pero sasabihin naman natin yung laman, hindi po tayo nagpapakita ng video. Pag-usapan din po natin, ito po si Franz Castro, Representative Franz Castro, nagsabi po na hindi raw magandang ehemplo sa kabataan. Masamang ehemplo. Hindi maganda eh. Masamang ehemplo raw si BP Sara dito po sa mga kabataan dahil sa pagiging cuddler niya ng isang inaakusahang ng malulupit na krimen na katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. At syempre pa po yung pong ito po obserbasyon po ng marami, no? Marami po nakakapag-obserba na ito raw pong mga dilawan ay tila hindi na po umaatake ngayon sa BBM, no? Pag-uusapan din po natin yan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po muna yung kwento nito ni Trillanes hanggang ngayon po. Nako, sabi niya naman ni Trillanes, kung lumabas yung warrant na yon, ako I firmly believe tatakas ito. Yung warrant of arrest daw ng ICC. Anak ng tinapay, ang aga naman mag-brown out. Ayon kay Trillanes, ako I firmly believe that tatakas ton si Duterte at isasama niya yan si Bongo. Kasi si Duterte by himself, I don't think he would be able to survive kung saan man sila lilipad. Then with that, matatanggal na sila sa lineup ng Duterte slate. Hindi ko maintindihan kung ano po na pag-iisipan nito ni Trillanes. Siguro, gusto niyang papaniwalain yung tao na hindi karapat dapat iboto. Kinakabahan talaga siya. Baka lumahok sa eleksyon si Pangulong Duterte. Sure ball na. Itong mga black propaganda na to, ICC kayo ng ICC. Hanggang ngayon ba? Hindi nga po binabanggit ni Pangulong Duterte. Ang dami pong pagkakataong bumira si Pangulong Duterte. Binira si Pangulong Marcos, yung paglalakbay ni Pangulong Marcos. Nagsalita pa si Pangulong Duterte na ihihiwalay yung Mindanao. Dami po nasabi, pero never po nagsalita tungkol sa ICC. No? Kayo na lang, ikaw na lang, Trillanes, ang nagsasalita pa tungkol sa ICC. At saka yung mga kapanalig mo na nag-uutuan na lang kayo na may silbi talaga yung ICC niyan. Sa katotohanan po, paano dadakipin ng ICC ni hindi nga makapag-issue ng warrant of arrest? Makapag-issue man ng warrant of arrest, si Putin po matagal nang may warrant of arrest, hindi pa rin nila nadadakip. Kaya kalimutan nyo na yan tungkol sa ICC na yan. Wala na po natatakot dyan, no? Ni hindi nga po yan pinagtutuunan ng pansin, ni hindi po binibigyan man lang yan ng kahit na anong komento ni Pangulong Duterte. Wag na po kayo maniniwala dito sa tao na to. Gawa-gawa na ng kwento. Okay. Punta po tayo rito. Alam niyo yung nag-viral na teacher, yung nagwawala siya na natatandaan ko mga sinabi niya, yung kayo mga bata kayo, kayo, no, yung akala nyo kung sino kayo, no? Hindi ako pumasa sa board exam para lang bastos-bastusin, no? Ugali kayong squatter.
'Pag ganyan kayo ng ganyan, wala kayong mararating. Hindi pa nga kayo baka 'pag nag-take kayo ng masyado yung ano ni ma'am 'no, masyado yung emphasis ni ma'am sa pasado siya sa board. Ang tantya ko parang siguro maraming beses kumuha 'to si ma'am. Biro lang ma'am, kung hindi man totoo, eh. Kasi parang lagi niyang, pinagyayabang niya talaga na ano, eh, na board passer siya, eh. Definitely, ah, eto sabi nga natin marami po nagsasabi 'no, dapat ba tanggalan na ng lisensya yung teacher na gano'n? Ako napakaluwag po kung ako tatanungin niyo, eto lang po ang masasabi ko sa inyo, eh. Yung mga teacher, tao rin po 'yan, 'no? Ako ang patakaran ko, pagka hindi nanakit ang teacher, nagalit lang, salitaan, tao po 'yan, eh, napipikon, eh. Ang masama po 'pag nag-corporal punishment na, 'pag nanakit na, 'yan ibang usapan na 'yan. Pero yung nagsalita siya ng kahit na alam niyo, tayo po lahat naman, maski ako rito nagagalit din ako, 'di ba, nakakapagsalita rin ako na hindi dapat sabihin. Pero ako kontrolado ko po kasi. Sanay kasi ako na nagagalit na, eh. Okay. Eto pong teacher, normal lang po sa teacher. Ako, tao pa rin yung teacher, eh. Ang problema kasi siyempre 'di ba, teacher 'yan, parang sinasabi natin hindi dapat nagagalit. Eh, na-realize na po ng mga magulang 'yan, eh. Alam niyo yung mga magulang before pandemic, before po sila magturo sa mga anak nila ng, modular, yung mga nag-assist sa anak, ang pananaw po nila sa teacher maliit na, eh. Pero nung nagkaroon po sila ng chance na mag-assist po, na mag-assist sila sa mga modular, na-realize nila kung gaano kahirap maging teacher, eh. Tuwang-tuwa po sila kay Sara Duterte dahil binuksan niya na yung ano 'no, yung face to face na ang klase. Nawala na sa kanila yung, burden 'no, ng pagtuturo sa kanilang mga anak o pag-a-assist sa pagsagot sa module. Kaya yung mga 'yan sa mga magulang, hindi naaaangalan 'yan, hindi katulad nung before pandemic, masyadong maaangal ang magulang natin. 'Yan po ang katotohanan. Anong pa-jacket Miss Butterfly? Bakit si Miss Butterfly ang magja-jacket? Okay. Pero eto eto ang sa tingin kong mali ni teacher, eh. Yung ni-live niya sa TikTok yung galit niya. Naka-live, eh. Naka-live si teacher, eh. Alam niyo po, sa totoo, sa totoo lang po yung galit ng teacher, puwede po yun na mapatawad 'no. Pucha, kung ako principal niyan, eh, 'pag may nagreklamo magulang, eh, kung ako principal, halimbawa principal ako, una ko kaso hindi ako principal, eh. Eto lang itatanong ko sa magulang, eh. Kayo po ba hindi kayo napagalitan ng inyong mga teacher? Tayong lahat napagalitan tayo ng mga teacher. Putya, baka mas malala pa diyan. Baka ako naranasan ko lahat, namura ako, napalo. Panahon namin puwede pang paluin, eh. Panahon namin puwede pang pikutin, eh. Pikutin, pingutin. Puwede pang batuhin ng eraser, puwede pa lahat, 'no? Kaya may takot yung mga estudyante sa teacher, eh. Kasi nananakit yung mga teacher, eh.
Natatandaan ko college na ako, pinalo pa ako na ruler. Nabali yung ruler sa akin. Kasi Kastila yung teacher ko nung college. Professor pala. Professor na, namamalo pa. Kastila. Tindi nun na. Tawa ako ng tawa ron sa professor namin na yun. Siguro, buhay pa kaya yun. Ma'am, Professor Casanova. Kita nyo, Kastilang Kastila. Tsaka yung ano niya, yung kanyang sasakyan. Alam niyo may driver pa siya na yung naka-uniformado, tapos yung lumang Mercedes-Benz, yung nakikita na lang natin sa mga karo. Yun talaga, tawa ko ng tawa. Sabi ko, galing nitong professor na to. Talagang Kastila yung datingan. Tapos di sumasagot ako sa kanya dahil siyempre, college. Hinataw talaga. Hindi ko alam kung magagalit ako, matatawa College na ako, napapalo pa ako. Napalo pa ako, baliw ruler Anyways, hindi naman nanakit di ba? Hindi nanakit si ma'am. Mas malalala yun na ako sa experience ko lang, hindi nga nagmura Di ba? Hindi nagmura si ma'am. Ang mali lang talaga ni ma'am, evident. Para mong, una, bakit ka naka-live? Di ba? Bakit ka naka-live sa TikTok habang nagse-sermon ka? May gusto ka bang palabas? Hindi ko alam Gusto mo ba talaga mag-viral? Sinasadya mo ba talagang gusto mo sumikat o ano? Hindi ko alam yung objective niya. Bakit mo ila-live? Alam mo, yun talaga, kung may kasalanan man si ma'am, sa tingin ko na hindi pwedeng mapatawad, yung brinod ka. Buti wala kang sinabing, di ba may mga teacher yung binabanggit yung apelyido. Oy, Arateles, nanggugulo ka na naman, yung PI ka. Buti nga walang ginanon, no? Pero tinitigan niya ng masama yung isang nag-may I go out. Masyado lang tayo maramdamin. Sino bang hindi na yung inasal naman siguro ng teacher na yun. Ako sa tingin ko normal lang na behavior yun ng isang tao. Na nakulitan na talaga, mukhang siya yung teacher na nakikipag yung mabait sa estudyante. Tapos sumobra na yung pagiging sutil. Nasobrahan yung pagiging sutil kaya sumabog si ma'am. Ang ayoko lang kay ma'am, bakit sila naka-TikTok? No? O kaya kung alam niya na magse-sermon na siya, kasi pwede naman i-TikTok yung pagtuturo niya, di ba? Kung galing na galing ka sa pagtuturo mo, tapos i-TikTok mo, maraming nanonood sa'yo ng live. Maraming natututo. Pero, nariyan si Lindon long time no look Pero, yun na nga, nag-viral na, nariyan na yan, kinukumpirma po ng DepEd, no? Huwag nyo na pong turuan yung DepEd, alam na po nila yung gagawin nila. Simpleng bagay lang po yan. Hindi po yan na dapat ikondinan nyo na naman si BP Sara dahil po dyan. Speaking of BP Sara, ito po, yun nga po yun, naka-live kasi. Speaking of BP Sara, ito po, meron na naman bagong atake ang kanyang best friend na si Franz Castro. Ang sarap siguro maging teacher nito nung araw ni Franz Castro. No? Ilang kaya naging aktivista? Ilang kaya naging aktivistang estudyante nito? Yung pala, elementary tinuturo. No? Hindi ko alam kung ano tinuturo nito
Sabi ni House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party Representative Franz Castro, eto po, hindi ba alam ni Vice President Duterte na ang sandamukal ng mga kaso ni Kibuloy dito at sa ibang bansa, kahit nasa ibang bansa, yung women and child abuse, may mga involved pa ng mga pag-export ng mga baril, etc. So parang napakasamang ehemplo ang pinapakita ni Vice President Sara Duterte dahil sa tingin natin ay cuddler siya ni Kibuloy na isang akusadong rapist ng mga bata. O, sinabi mo nga rape. Sinabi mo nga akusado. Of all people, no? 'Di ba, Franz? Okay lang sana kung wala kang bahid. Di po ba ang ibig sabihin ng akusado dito po sa Pilipinas, ang alam kong sinusunod natin, ang sinusunod po natin ay an accused is innocent until proven guilty, no? So bakit naman kung yan yung paniniwala ni BP Sara dahil siya ay isang abogado, bakit naman hindi siya magandang ehemplo? Samantalang yun talaga yung sinasabi ng ating batas at ng ating lipunan. Ang isang akusado ay mananatiling inosente hanggang sa mapatunayan ng batas. Di po ba? Hindi ba magandang ehemplo yun na pinaglalaban ni BP Sara na wag niyong akusahan na guilty agad? Kasi akusado pa lang siya eh. Para mas akma yung binitawan ni BP Sara. Ito yung sinabi niya eh. Marami sa atin na naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Nararapat lamang na bigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in the court. Di po ba para po sa lahat yun? Yung sinabi po na yun ni BP Sara, maganda pong yun po ay maganda pong ang ilaw. Magpalit na nga tayo ng ilaw. Na lahat ng tao ay dapat tignan ng patas, wag nating i-trial by publicity. Bigyan natin ng a day in a court, no? Sa tamang korte. Ang ganda po ng panawagan eh. Paano nyo sasabihin na hindi magandang ehemplo? Yan po ang magandang ehemplo. Hindi po siya, bakit po magandang ehemplo? Kasi kung tutuusin, marami na nga pong nag-akusa kay Buloy na siya po ay rapist, siya po ay molester, siya po ay, yan na kagad ang akusasyon ng lahat eh. O yan na kagad ang tingin eh, guilty na si Kibuloy. Hindi ba magandang ehemplo yun na kahit marami pang naniniwala na itong tao na to ay lumabag sa batas, pero hindi ba magandang ehemplo na kahit na yung iba kasing tao, di ba? Pagka ganyan na yung akusasyon kay Kibuloy, dating kaibigan, lalayuan ka eh. Di ba magandang ehemplo yung ginagawa ni BP Sara na siya ay dumadamay sa kaibigan? Na sa tingin niya ay napupolitika? Ipinaglalaban niya yung karapatan ng isang tao na kahit na akusado ka ng pinakamabigat na krimen ay meron kang karapatan under the law. Oh. Pero tignan po ninyo. Hindi ba napaka-ironic
na si Franz Castro ay minsan ding inakusahan ng kidnapper. Hanggang ngayon nga, inaakusahan ka na terorista eh. Ibig mo bang sabihin, dapat tinanggal ka na sa Kongreso? Kung ganyan po yung katwiran mo, akusado ka pa lang, inakusahan ka pa lang, dapat parusahan na. Dapat layuan ka na na parang dapat pandirihan ka na ng isang vice president na kaibigan mo. No? Dapat ikaw tanggalin ka na sa Kongreso. Dahil matagal ka nang inaakusahan na terorista eh. Ting makikinig ako kala Dr. Badoy at saka kay Ka Eric, inaakusahan ka na, ano yung tawag sa kanila? Yung operatives. Pero nasa Kongreso ka pa rin. O baka akala mo nakalimutan namin yung nahuli kayo ni Sator Ocampo. Saan na nga yun? Talaigod? Talaigod? Yung mga taga Davao, Talaigod? Na kayo ay yung agent, no? Hindi, yung kinidnap nyo yung mga kabataan, talaingod. O meron kayong ganun na. Pero tinanggal ka ba sa pagiging congressman? Di ba? Ikaw nga, humihingi kayo ng patas na karapatan sa batas eh. Tapos yung ibang tao, inaakusahan mo kagad na of all people. No? 18 raw. Of all people, ikaw pa yung ikaw nga ang merong kaso rin eh. Meron kang, hindi ko alam kung dismiss na yung kaso niyan o ongoing. Ikaw nga meron kang inakusahan ka rin. May akusasyon din sa'yo. O hanggang ngayon, yung inaakusa sa inyo na kayo ay nagpapahamak ng mga mamamayan. Dapat hindi sa inyo lang paborang batas. Dapat para sa lahat. Ongoing pa ba? Wala na tayong ideya. Hindi na nababalita eh. Kala ko dismiss na eh. Okay, punta po tayo rito sa iba pa. Bukod sa Wentong Barbero. Ayan, no? Kalat na naman po yung kalat na naman po yung paninira kay Tatay Digong. Ito po, sabi ng isang against fake government. Ito raw po ang Duterte legacy. 45 years as lawyer, no cases won. 9 years as prosecutor, all his cases dismissed by the court. 23 years as mayor, DDS Davao Death Squad killed 3,000 Davao. 1 term as congressman, no bills good for PH. President of the Philippines, 30,000 EJK, pastillas. Pastillas? Siya nga nakahuli na pastillas. PhilHealth. Parmali. O yan. CIF. Kailan po naging bawal ang magkaroon po ng confidential fund ng Pangulo? Tignan niyo po ang akusasyon po nila kay Duterte, hindi po bawal eh. Allowed po ng batas eh. Pulong, pati si Pulong. Legacy daw ni Duterte si Pulong na may 51 billion. Guns. Chinese slave. Nakakatawa, no? Nakakatawa mga akusasyon nila kay Duterte. Ito po, napa-oo nga ako rito. No? Sabi po ni Ryan Lingo, ito pinaniniwala, Hudit. Thank you very much, Hudit, sa 279. Trial pang coffee buds. Maraming salamat sa iyo, Hudit. Ngayon ka lang ba nagpakape?
I-add na natin 'to sa moderator, yan. Sabi ni Ryan Linggo, biglang nawala yung narratives ng Dilawan na hawak nila for 38 years laban sa mga Marcos. Wala na yung pamilya na magnanakaw, anak ng diktador, tax evader, walang diploma. Anong arrangement kaya ang ginawa ng Marcos admin sa mga Dilawan? Di ba? Napunan niyo rin ba? Wala na pong nananawagan ngayon. Wala na nagsabi na magnanakaw yung mga Marcos. Yung 203 tax, wala na pong sumisita. Anak ng diktador, walang diploma. Wala na po, no? Napatahimik. Pati media, tumahimik kayo dyan, ah. Dati ang ingay nyo, ah. Anong arrangement ang ginawa ng Marcos? Kaya katakataka eh, no? Kaya kayong media, kayo traditional media, grabe po ang tingin ng tao sa inyo. All of a sudden, tahimik nga sila lahat, no? Wala na yung diktador, wala na yung martial law, wala na yung tax evader. May sumagot na Dilawan. Ang tindi, ang lupit. Ito po, sabi ni Jojo Clemente, on full display naman ang katangahan nito. Sabi, tanga daw yung nagsabi nun. Hindi kami bayaran na tulad mo, kaya wala kaming arrangement sa mga pulangot. Pangalawa, mas maingat, madaming katarantado ang ginagawa ang mga amo kaya sa kanilang atensyon. Ayun, umami naman pala, araw-araw kayong engot. So ang atensyon po nila ay sa kay Duterte, paninira ka sa Duterte. Hindi na po nila sinisiraan. Inamin naman nila, hindi na nila sinisiraan yung BBM, si BBM, mga Marcos, no? Dahil nakapokus sila sa paninira sa Duterte. Bakit daw? Mas maingay at maraming katarantaduhan. Paano makakagawa ng katarantaduhan ang mga Duterte? Hindi naman sila nakapwesto ngayon. Wala na po silang nasasabi ngayon na pagtaas ng presyo ng bigas, wala po silang say. Mga Dilawan, wala na po. Wala na tayong naririnig. Pati yung mga pari noon. Alam nyo noon, di ba, pag si Pangulong Marcos ay Pangulong Duterte noon, may bagyo. Nauna si Leni. Nauna lang, ha. Nasa ng Pangulo na kagad sila. Wala na pong pumupuna sa mga pag-travel ni Pangulong Marcos. Kaya may punto to si Ryan Linggo. Ano nangyari sa mga Dilawan? Dalawa lang yan. It's either nalusaw na sila, wala nang Dilawan, o talagang unit team na po sila ng Marcos regime. Kasi wala nang pumupuna. Oh. Meron ba kayo narinig ng mga Dilawan at Pinklawan na pumupuna po sa presyo ng bigas? Wala na. Malapit na ba, Miles? Bakit naman? Hindi ka na ba naniniwala sa akin? Baka dati ka nang hindi naniniwala. Nagpo-promote pa kayo. Wag niyo po i-promote dito yung mga hindi sikat na vlogger. Wala pong pumupuna na zero. Zero po ang pledge. Eto dati pag pledge ang inuwi, nakakahiya na po di ba? Pag pledge lang ang inuuwi sa atin. Pero hindi po ba mas nakakahiya kahit na yung zero na po yung inuwing pledge? Hindi na po nagawang mangako ng mga taga Czech Republic. Ang tanging sinabi po ng Czech Republic, alam niyo po kung ano? Full support kami sa iyo, BBM. Baka tinapik pa dito Good luck. Full support. Wala. Kahit pledge, wala akong papakita. Ano na hit ako rito? Kahit pledge, wala. hindi ako naiintindihan ni Angel Flores Anong hinahanap ko, hindi kayo, Angel. Nariyan kayo, mga BBM supporter. Dilawan ka ba?
Baka dilawan ka kaya ka nagre-react. Ito yung sinasabi, oh, nasaan na yung mga, dilawan na walang tigil dati. Hindi naman sinasabi na wala pamilyang magnanakaw, 'di ba? Paulit-ulit nila 'yan. Hindi po sinabi rito na kaya sila tumahimik dahil nanalo. Bakit maingay sila laban sa Duterte? Eh, wala, hindi na nga presidente yun si Tatay Digong. Bakit sinisiraan nila kahit hindi na presidente? Pero yung presidente hindi wala silang imik, 'di ba? Yun yung tanong, yun yung pinagtataka natin, eh, bigla sila nanahimik. Puwede rin naman, buti pa sinabi mo na nawalan na sila ng pakialam kasi lagi silang talo, eh. Puwede pa yun, 'di ba? O kaya sumanib na marami na sumanib, eh. Alam ko sumanib na sa kanila yung mga yung mga dilawan talaga, eh. Hayaan niyo lang sila. Eh, ang alam lang naman nilang paninira sa'kin, hindi po nila kayang sagutin yung mga argument natin. Ang kaya lang po nilang sabihin na manyakol ako. Kasi sila nag-iisip nun, eh. 'Di ba? Yun lang pala, eh, oh, manyak ka naman ba dong, eh. Paulit-ulit lang. Wala naman silang hanapan yun ng ebidensya na manyak ako, wala rin namang papakita. Paano nasa isip lang nila. Nagdudukit kasi ng puwet yung pinakabastos sa kanila, yun. Yung mga obsessed diyan, anong ginagawa niyo ngayon? Nakakulong ba kayo sa kwarto ngayon? Okey, ano na po tayo, puwede na po tayong bigay ng inyong mga komento. Pasensya na kayo, ginabi na naman tayo, alam niyo na nangyari, nakatulog. Actually, nag-alarm naman kaya lang masarap matulog, eh.